Okay, hello Aris. So ito yung yung customized na Aris reading para sa iyong soulmate, no? Ito po ang ating mga deck na gagamitin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at ang ating tarot rin, no? Mag-enjoy po kayo plus kukuha rin po tayo ng time frame at saka ng inyong no, ng iyong letter, no, ng start ang iyong soulmate. Anong name nag-start ang iyong soulmate at magbuo rin po kayo po ang magbubuo ng name, no? So medyo ano po no ito, no, medyo masakit sa tenga, no? Magtakip lang po, no? Magki-cleanse po tayo. Thank you. Okay, so ayan, no? So, i-focus po ninyo ang inyong energy sa soul connections, no? Because ang bawat isa sa atin ay may mga kaluluwang nakatadhana ng makita, no? Hindi lang ang lovers, kundi pati na rin ang taong sabihin natin nagtuturo sa iyo ng importanteng karmic lesson, no? So ngayon, hihingi tayo din ng mga guidance sa universe, no? At gagamitin natin nga itong tarot at ang sabihin natin, walo, bali 9 yata ang gagamitin natin kasi kasama ang charm natin, no? So, very importante po ito at kung ano rin yung mga nature na connection na hinahanap ninyo at kung ano rin yung next step na dapat mong gawin, no? Para lalo kang maging aligned sa true love mo na para sa'yo, no? So, huminga ka ng malalim, no? While I'm shuffling it at simulan na natin, no? So, medyo mahaba po ito pero mas maganda pag you set your intentions also, no? Total nag-cleanse na rin tayo, no? Ayan. So bago ko rin naman po ito ano sa inyo, bago naman po tayo nagsimula, nagki-cleanse po talaga ako before ng start, no? And then cleanse ko rin kayo, no? Ayan. So sisimulan natin ang iyong reading. So mag-set your intentions habang binabalasa ko, no? So, unahin natin ang iyong tarot, no? So, mamaya natin siya basahin lahat. Ito, kung malalaman mo kung anong purpose ng iyong pagkikita, kung anong journey niya, no? Kung kailan at kung makita din natin kung anong sitwasyon niya at kung anong dapat mong gawin, no? Para ma-attract mo siya, no? Or para magkatuluyan na kayo. Tingnan natin ang kanyang journey sa buhay, no? At kung anong purpose, no? Ayan. At kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po, no? Po tayo ng 5 rito. Okay, thank you. Para po kay Aris sa kanyang soulmate reading. Ang detalye po, personality, character, at kung sino man lalabas. Uy, nag-hermit na, nagpapagaling na, nag-gaining new perspective. Uy, ang ganda ha. Uy, ang daing lumalabas. Ito ang pangalawa yata. Ito pangatlo. Pangalawa ito na. Alala ko. No? Ayan. Ganda, ganda. Sige, pero mamaya na, ma-excite ka muna. Kailangan natin ng space din, no? And then, ito, simulan na natin, no? Ito, when the two of you combine, so kuha rin tayo ng message dito na. When your souls connected, itong magandang mensahe rin. Kunin na natin siya. Romance angel din, no? Marami po talagang salamat sa mga nag-comment po, no? Thank you so much.
Hindi na natin naglalabasan na. Excited sa'yo, Aris, kung sinong yung soulmate. Ayan, worth waiting naman daw. Meron din worth waiting, no? Pero mamaya pa yan. Mamaya pa natin sila babasahin, no? So, para dire-diretso. Okay, sweet. Ayan, may dalawang lumabas. Tatlo lumabas. Oy, ayan na, soulmate nga, lumabas na ko. Ayan, excited ka na ba? Ayan, pinapana na. Naku, mamaya na explanation na yan. Dalawa lang naka. Ayan, pag gusto nyo pong magpa pre-recorded reading sa inyong soulmate po, no? May promo po kami. So, i-message nyo lang po ako sa Happy Angel Reading sa ating messenger. May promo po kami, 35 lang yata. $35 lang yata. Pero sulit po, no? Ah, pag soulmate reading po, sinasama ko rin po yung ano, no? Copy reading, no? Ayan. Kung gusto nyo pong magpabasa ng inyong soulmate, ng inyong destined partner. So, message nyo lang po ako. At may maganda po kasi may promotion kami ngayon. Mirror. Ano pa ba? Fine. Ayun. Kuha tayo ng time frame. So, surprise ako to, syempre. Surprise tong time frame, no? Hindi dapat makita para ma-excite kayo lalo. Para ko po kay Aris. Ayun. O, talagang nakataob siya. Masunurin ang ating mga deck. Ayan. Kaya love na love ko po sila eh. Okay, ano kayang itsura at personality? Tingnan natin, no? Itsura at kanilang personality. Tingnan natin. Ang sakit ng ano ko, wait lang. Hindi maganda position. Alam niyo naman po kasi sa Japan, ano? Kumbaga maliit ang table, maliit din yung okay. Marami tayong kukunin nito siguro. Siguro kunin na natin ito. Malupit din itong ano mo na. Pero surprise natin yan. Kahit lumabas na. Okay, Spirit Guide, tell us more. Ventura po, characteristic. Parang biodata makikita mo na rito eh. No? Dumudulas. Ayan. So, ayan, no? Ang itsura, characteristic, personality, makikita na natin dyan. Ayan, ito na. Message sa ating universe. Spirit Guide. Oh, ang ganda. Ano ba yan? Very nice. Then, kukuha na rin tayo. Letter lang po ang kukunin natin dito. Ikakalat ko lang siya rito, no? Sana maalala natin, no? Para dire-diretso ang ating basa. Ayan na po. Ayan.
So, mamaya niyo na po tingnan yan, no? So, mag-i-start na po tayo, no? So, ano pa na, cleanse pa natin ang isa. So, pa siya i-cleanse. Okay, sweet. Ayan. So, ayan, no? So, habang po nag-ano kayo, nag-meditate, mag-like na rin po kayo, no? At mag-subscribe na para ganahan lalo si Happy Angel. Ayan. So, tingnan natin, no? Ano? So, let me scan first. Tingnan natin. Okay, so andito yung mga card mo, nak, no? So, meron kang the Hermit sa Tarot, Hermit and Nine of Cups. Ang gaganda pa na upright. And Four of Pentacles, King of Pentacles. Hinaan na natin ang sounds. And Ten of Wands. At dito sa mga oracle card mo, nak, meron kang Honor. Meron ka ring Worth Waiting. And then, ito maganda, Worth Waiting ba si Soulmate? Worth Waiting, Soulmate, Cupid Arrow Strike. Naku, napakaganda ipaliwanag niya, no? Maski hindi na ipaliwanag, alam na. Mirror. And, tignan pa rin natin to. Wow, trust daw, trust. At sabi, trust, baka makalimutan natin yan. And then, tignan na nga natin ito. Buksan na natin to, nak, no? Wow, very powerful. Hispanic or Latino. And sharp face. At very young. Ayan, so expect nyo na. And then, tignan natin. So, mamaya na siguro itong time frame na to, no? Para mas-surprise kayo. So, andito yung very detailed po ito, no? Ari, so makikita mo na kagad dito na yung asahan mo na ang soulmate mo, very powerful, no? Very young, very sharp ang face niya. Ayan, at may pagka-Hispanic Latino, no? So, mamaya explain pa rin po natin yan, no? So, sino siya at kung kailan. Ito, so, ito kailan. Sige na nga, buksan na natin itong kung kailan. Ayan. Pero may message pa rin po ito. Meron tayong nakikitang 11 weeks to 11 months. Pero may message pa rin po yan. At i-explain po natin at i-connect natin sila. So, gagawin po natin is pagsasamahin natin ang tarot at ang oracle, no? So, hindi lang po isa-isang card ang explain natin, no? Pero yung mga connections din nila, no? Kasi kaya po, inilatag natin lahat, no? And plus po yung pangalan ng persons na maaring letter, yung name ng letter ng name nila, baka meron po, no? At buuin po ninyo, no? Okay, so bibigay po natin yan mamaya. So, nakikita mo ang itong Hermit, no? Ito munang sa tarot tayo. Kumbaga, nagpapahiwatig din ito ng konting mga hamon din ito, no? May mga kwento ng koneksyon at ang inyong mga tarot card din, nagpapakita ito ng pagsimula at ang pag-iisa ninyo. At sabihin natin, ito rin yung pagtatapos at isang matibay na masaganang partnership ang nakikita natin dito, no? Kung pagsasamahin siya, ngunit may konting hamon din na dadaanan. Siyempre, meron ka ring Hermit dito, no? Ito yung nagpapahiwatig na sabihin natin na panahon na ng self-reflections na, yung pag-iisa, solitude, at ito rin yung paghahanap ng panloob na karunungan natin, no? So, sinasabi dito, bago magsimula ang koneksyon ng soulmate mo or ng ikaw o ng destined partner mo o si the one, kailangan mo ng panahon para makilala ang iyong sarili at maging handa ka, no? Kayong dalawa, actually, no? And ito yung tinatawag na wish card. So, ang card na ito yung satisfaction at emotional fulfillment.
ang relasyon na ito yung parang magbibigay sa'yo ng lubos na kaligayahan at matupad ang iyong mga emotional na hiling, 'no? Andiyan yung parang dream come true, ang connection na ito at puwede ka pong mag-wish right now, 'no? Puwede kang mag-wish kung ano man 'yan ang i-wish mo, especially when it comes sa pag-ibig mo, 'no? Ayan, and then kung nakikita mo rito, ang connection ng ang Four of ano pa rin, ang Four of Pentacles, ito yung nagpapahiwatig na ito so yung mga hamon, challenge na you're holding into something, parang na mahigpit, no? Ito yung sabihin din natin, security at boundaries. So sa isang relasyon, ito yung maaring mga hulugan din ng pagiging maingat sa pera, no? At sabihin din natin na ito rin yung parang komportable ka na sa lugar na yan kung bakit ayaw mong ayaw mong bitawan, no? Or sabihin natin din yung pagiging maingat din dapat din sa pag-aari or sa mga damdamin. May pagkasiloso o takot ang persons mo rin siguro or sabihin natin takot ka rin na mawala ang security sa inyo, no? At meron ka rin ditong King of Pentacles, isang successful at isang financial stable at sabihin natin very generous at matured na tao. So ito yung perfecto na naglalarawan sa soulmate na powerful, no? Kasi may powerful ka dito, ayan. So validated ka agad, no? So sila yung sabihin natin maasahan at merong may business, no? At nagbibigay din ng security sa iyo. Sila rin yung magiging haligi ng inyong relasyon actually, no? And then, we have also dito ng Ten of Wands. So, ang card ng burden at responsibility, ito yung stress, no? Sa, sabihin natin, sa isang relasyon, ito yung nangangahulugan na may responsibility na kailangan ninyong pasanin, no? Marahil galing sa inyong trabaho or sa pamilya na makakaapekto sa inyong pagsasama, no? So, yan yung mga hamon. So, let's try to, na pagdikitin sila. So, kung makikita mo, ito may hermit ka rito. Itong hermit na to, ito yung nagbibigay ng karunungan na gagamitin mo, no? Para maabot ang Nine of Cups, no? Ayan, para maabot ang Nine of Cups mo dito, no? Or sabihin natin, ito yung personal happiness. At matugunan ang itong Ten of Wands, no? Para matugunan mo ang Ten of Wands. So, nakikita mo, ang emosyonal na kasiyahan is ang Nine of Cups na makakamit pagkatapos ng hermit, no? Pagkatapos mo mag-isolate, para sabihin natin, kasi makakakuha ka ng new perspective dito. Magkakaroon ka ng kaliwanagan din dito, no? Saka mo makakamtan yan, itong grabing kaligayahan, no? This is also preparations for marriage, no? So, sabihin natin, bago mo makuha ang lubos ng kasigayahan is kailangan mo munang mag-introspections. You need to get new perspective, no? At saka bago rin ikaw yung parang magsimula ka ng isang pundasyon or sabihin natin, bago rin magsimula ang yaman mo dito sa Knight of Pentacles, no? At sa Four of Pentacles, no? Yan. So, kita mo ang pagkakonekta, no? So, talagang para sa iyo to, para ito talaga. Ganito ka-komplikado ang mga soulmate, no? Ang reading ng soulmate po, no? So, pa-like naman po dyan at pa-subscribe na rin po, no? And sabihin pa natin, itong Four of Pentacles mo rito, no? Ito yung isang babala rin na mag-ingat kang pagiging masyadong possessive or sabihin natin pagkakuripot, no? Sa pera o sabihin natin sa oras dahil makakasagabal ito sa pagiging King of Pentacles mo, pagiging mayaman mo, no? At pagiging, sabihin natin, sa trabaho mo rin, sa career mo, no? At saka ang King of Pentacles is generous leader to no? So, para maging maayos ang daloy mo sa Nine of Cups o daloy ng kaligayahan, no? Nakukuha mo na. So, ang ulitin ko po, ang Four of Pentacles, ito yung isang babala na mag-iingat sa pagiging masyadong possessive or sabihin natin kuripot or stingy, no? Sa pera o sa sa oras mo, no? Dahil makakasagabal ito sa pagiging
pagiging generous mo or pagiging King of Pentacles mo, no? So, ito yung para maging maayos ang pagdaloy ng kasiyahan, ng fulfillment din ng inyong connection, no? Ayan, so kung nakikita mo ang King of Pentacles dito, ito yung isang very successful at sila yung taong magdadala ng, sabi ko nga, ng financial stability at maturity na makakatulong sa paghawak ng isang responsibility, no? Ang responsibility na sinasabi natin, ito na, pinakita na mismo sa inyo, 10 of Wands, no? Sometimes kasi ang 10 of Wands is hindi tumatanggap ng tulong, no? Parang natatakot humingi ng tulong, no? Parang tingin is, yan ang sign ng kahinaan, no? So, meron din pong ganyang sitwasyon, no? Pero, ito yung sinasabi din natin na, ang, balik na tayo sa King of Pentacles, ito rin yung matured na, yun nga sabi ko, makakatulong na sa paghawak ng responsibility. Sila yung matibay na batayan para maging totoo ang soulmate oracle, no? Ang King of Pentacles. No, ito ang soulmate oracle. Para maging totoo ang soulmate oracle. Nakuha mo? So, kung makikita mo rito, ang 10 of Wands kasi, ito yung challenge kung ano, ito yung challenge, ang iyong soulmate ay magdadala, pwede talagang sinasabi rito ang yung soulmate is Taurus, Capricorn, Virgo. Ibig sabihin din pag hindi yan ang sign, Aries, ayan yung maaring katangian, no? Personality, no? So, ang 10 of Wands din, ito yung challenge mo. Ito yung sabi natin, ang yung soulmate ay magdadala ng responsibility. Ngunit, kailangan ninyong i-manage ito, no? Para hindi ito maging hadlang sa dito sa worth waiting, no? Para ano, hindi ito maging hadlang sa worth waiting. At Cupid arrow strike. Nakukuha niyo po ba? So, ang 10 of Wands ay ang challenge, ang iyong soulmate na King of Pentacles na nakikita rito, magdadala ng responsibility. Ngunit kailangan ninyong dalawang mag-work out, no? Kailangan nyong i-manage, no? Ito yung para hindi maging hadlang sa worth waiting para ano no para maging para yung patient, no? Yung patient is ma-fulfill at ang itong Cupid arrow. At ang Cupid arrow spark ninyong dalawa. Ito yung dynamic ninyong dalawa, no? So, kung titignan natin, no, let's analyze dito ng malalim. Ang oracle card ito yung nagbibigay talaga ng aspeto sa pag-ibig, no? At connection. So, kung nakikita mo, may honor ka rito. So, ang honor na ito, yung relasyon na ito, yung parang ipagtatanggol at paahalagahan, no? Parang maging batayan ang mutual respect at integrity sa relationship. So, ang worth waiting po rito, ang paghihintay. Marahil, ang panahon ng hermit, ito, ang panahon ng hermit, ay ang busy, no? Or sabihin natin, busyness ng 10 of Wands, no? Ay may kapalit. Ito yung nagpapatunay din na ang timing ay mahalaga, no? Kaya may worth waiting ka rin dito. Ibig sabihin, worth na mag-ano because you are aligning to your higher self. Meron yung iba is, kailan ba darating ang soulmate ko? Pag you keep on asking, nawawalan ka ng faith, no? Na you are parang nawawala ka sa alignment ng universe, no? Kumbaga, ang persons mo is prepare para maging maayos siya talagang dumating sa'yo. Kaya talagang perfect siya pag darating sa'yo. Kaya nga, divine timing is at work in your love life, Aries. Ang ganda naman, no? So, ito yung nagpapatunay na ang sinasabi rin natin na talagang mahalaga ang magkaroon ng patience. Tandaan nyo. Kasi yung word waiting then, this is yung parang inaano yung sinusubukan ng ang patience nyo. No? So, this is patient, is virtue, kagaya na sinasabi ko, no? Ang patience din, yan din yung time na pinaprocess ng inyong spirit guide, ang soulmate ninyo, ayan, kaya kita nyo, Cupid arrow strike, talagang soulmate, malapit na to, no? So, kita mo, malinaw na ang connection na ito, no? Itong pagbabasa natin is talagang partnership, no? Soul contract, life partner, no? Soulmate, no? Magiging at nilalarawan din ito ang inyong relasyon ay magiging deep
karmic at very transformative, no? Ito yung isang tao na matagal mo nang hinahanap na, no? And ito, ang Cupid arrow stripe, magkakaroon ng instant spark, no? At passion. Ang inyong pag-ibig na magugulat ka, napakabilis, no? Parang ito yung ang pag-ibig na ito yung parang napakabilis na tatama sa iyo na magdadala ng bagong sigla sa iyo, ng parang fresh impetus na sinasabi. Ito oh, no? Parang fresh impetus na sinasabi na magdadala sa iyo ng parang wow, parang everything just spark, parang breakthrough, parang ang saya nito, no? Yung talagang parang sabihin natin may inspired ka tsaka kilig to the bone ka talaga dito na, no? And then why may mirror ka rin dito. So ang taong ito ay magiging salamin mo. Ipapakita nila sa iyo ang mga strength at mga aspeto diyan na kailangan mong pang-ayusin dito, no? So posible ang issue sa Four of Pentacles. No, ito may be sa possible na issue nito sa Four of Pentacles na. Sabihin din natin o sa pag-iisa ng Hermit, no? Maaring yan yung time na nagre-reflect ka talaga. At parang you are mirroring each other. Baka ito nga yung soul searching din to talaga. Parang talagang lalabas ng soulmate mo. Nako, ayan na the Hermit. Para talagang yung soul mo hinahanap ng soulmate mo. No? Because this is, para sabihin natin, ayan no, this is soul searching. No? Talagang swak na swak sa reading mong soulmate reading ito. Talagang papalabas na and you could feel it, no? At talagang magko-connect na kayo. Kasi may partnership na dito. Oh, ito na yung soulmate mo. Na pinana na ni Cupido. At parehas kayo na you are looking for each other sa space. Parang naghahanapan na kayong dalawa na to be able to have this 9 of Cups. No? Yung nang lubos na kalagayan para magsama na kayo. This is preparations for marriage. No? Parang magugulat ka talaga. Ang bilis ng pangyayari once na nag-connect na kayong dalawa. Tsaka, tandaan mo, ito yung trust na ko. Just trust the process. Ito yung transformations occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So, trust the process na, no? Ayan, tignan mo. Ayan, talagang soulmate connection. Ang ganda, kinikilabutan naman ako na, no? So, kung makikita mo rin dito, kailangan mong pahalagahan, no? Ang paniniwala. Kailangan mong magtiwala sa process, sa timing, no? Kasi don't worry, worth waiting, no? Ayan, sabi, worth waiting, huwag ka mag-alala dahil talagang magugustuhan mo pag nag-connect na kayo. Talagang, ayan na, very perfect na sa tingin mo pag dumating siya sa'yo, no? So, ang King of Pentacles din, no? Ang taong yan, parang walang relasyon na tatagal kung walang trust din kasi, no? Tandaan nyo yan. So, ang mensahe ng buong reading mo rito is, kumbaga is, pinagsamang kwento, no? So, nakikita mo rito, ang iyong soulmate ay isang powerful na King of Pentacles na nagdudulot ng kaligayahan sa'yo, no? Ngunit may malaking responsibility. Kasi nga ito sa 10 of Wands, no? Sila is worth waiting, pero wag kang mag-alala, no? Dahil talagang worth na worth. So, ang inyong kwento rito is parang nagsimula kayo sa introspection, no? Naghahanapan talaga kayo kung saan pareho kayong naghahanda na para sa isa't isa rito eh. Kapag nag-meet kayo, magiging instant na puno ng fashion, no? Mag-ingat lang sa mga issue ng security, tatandaan nyo yan, at kailangan mo rin magtiwala, no? Tandaan na ang taong ito ay iyong soulmate, magdadala ng honor and security sa'yo, no? At ang lahat ng challenge ay worth it para sa kaligayahan na hatid ng iyong soulmate, no? So expect mo rin. So ito yung time frame na nakikita natin. No, ang time frame is may nakikita tayo ditong Aquarius energy at maaari ring magpakita sa loob ng 11 weeks sa'yo to 11 months. So, ang message ng Press Impetus dito ay nangangahulugan ng magdadala sila ng bagong simula o sigla sa iyong buhay. So, mag-iingat sa mga petsa o pangyayari na nauugnay din sa 11 na araw, linggo o buwan, o sa panahon ng Aquarius. It could be January 20 hanggang February 18, no? Tatandaan nyo po yan. Ayan. So,
titingin na po tayo ng letter. Pag kayo na po ang mag-decode, dugtong-dugtong dito, no? Babasahin ko na po ang binigay na letter sa inyo, no? Ayan. Dito, maaaring magsimula sa letra rito ang pangalan niya, no? So, meron po tayong H. May H po tayo, may E. Meron din po tayong Z. And then, meron din pong letter A. May letter O. Kuha pa tayo ng ito po, o G, letter G. Letter F, liit, no? Cute. So, pakinggan nyo na lang po, no? At isulat nyo sa papel, no? After ng ating reading. At letter D. K, letter K. W and M, no? Ayan po. And may letter L din. N, yan, no? Pagdugtungin nyo lang po, pwede pong has, no? Yan po ang mga letter na nakikita natin. May mga ibig sabihin din po yan kung anong unang pumasok sa utak ninyo na letter M, letter Z, letter F, or D, no? So, sana po nagustuhan yung ating reading, no? At dadako naman po tayo dito sa characteristic kasi importante rin ito, no? Kumbaga dagdag po yan. So, explain po natin yan, no? Inom lang po ako ng tubig, ha? Ito na, dito na po tayo. Yan po, no? So, simulan na po natin ulit. So, who is it na tayo? So, who is it? So, bukod sa powerful na, very young, sharp pace, at Hispanic, no? So, i-connect pa rin natin. Kasama rin natin tong si King of Pentacles, ang susi na nakikita natin dito. So, yung paglalarawan ng powerful po, ito, explain natin to, no? Yung paglalarawan ng powerful, kung sino siya, no? So, ang susi natin is sabihin natin ano, no? King of Pentacles. At ito yung naglalarawan ng very powerful na persons, no? Direktang tumutugma sa energy ng King of Pentacles ito, nak. At ito rin yung pinapahiwatig nito ang iyong soulmate, no? So, may kapangyarihan at impluwensya ang taong ito. Hindi lang ito yung tungkol sa pera, nak, no? Kumbaga, sabihin natin is, ang taong ito ay may matatag na posisyon, especially sa trabaho, sa pamilya, o sa community. Sila rin yung isang leader or figure authority na may kakayahang gumawa ng malaking desisyon. No? So, at ito rin very secure din at matatag. So, ang King of Pentacles ay isang master and material word to, no? Sila yung financially stable din, no? They are very financial stable. At maaasahan mo at mayroong long-term na vision ang taong ito. Ito yung magbibigay ng security sa'yo. Kumbaga, ito yung kontra sa Four of no? Four of Pentacles na na-stuck ka. No? At maaring turuan ka rin ito ng kanyang nalalaman sa negosyo. So, nakikita mo, this is very matured energy. Kahit na sila yung nilalarawan na very young, medyo bata pa sila, pero very matured, no? Asan na? Ito, very young siya, pero matured ang pag-iisip niya. Sabihin din natin, marami ring naranasan ito ng, no? Marami ring naranasan kung bakit siya ganun kabilis mag-matured. Sabihin din dito na parang kahit na sila yung nalararawan na bilang isang very young, ang kanilang attitude naman is very demure, no? Or mature at very responsible na tao, no? Kaya din nila dalhin ang mga bigat ng Ten of Cups. Biro mo, na ano niyang Ten of Wands, no? Ibig sabihin, sa lahat pasakit, dala pa sa niya ang buong mundo rito, no? Pamilya, lahat ginagastusan. Siya parang pinaka-breadwinner.
no? Ganyan ang experience ng persons mo. Kaya pagdating sa'yo, kaya worth waiting ng kahihintay mo na ko. Kaya worth waiting kasi nakaranas na ng mga experience. So pagdating sa'yo, papetik-petik ka na lang na, kaya na, bibigay na lang sa'yo, susubuan ka pa nito. No? Very loving pang energy. Dahil andyan may 9 of Cups ka. May card of emotions ka. No? And at least maganda siya, kahit bata, pero matured at very responsible siya. So, kaya niyang dalhin kasi nga itong 10 of Wands at nakikita mo rin dito na meron ka ring physical na paglalarawan ng energy niya. No? Ang physical na paglarawan ay ito yung karagdagang clues din na sa kanyang pagkatao o background. Ayun nga, very young. Ang young ay nagpapahiwatig ng sigla rin, no? Ito rin yung sabihin natin, ambisyon. No? Maambisyon din siya. At sabihin din natin, this is new beginning or fresh start din. Ito yung kasi yung may fresh impetus dito, no? So, kumbaga, kahit King of Pentacles ang vibe niya, hindi siya yung old-fashioned na nakikita mo. Sila yung may modern na energy. Sabihin natin na may modern driven na approach sa buhay at sa pag-ibig, no? May sharp pace siya dito, itong sharp pace niya. Matatalas na mukha. So ito yung madalas na clue sa isang matalinong tao, no? Mapagmasid at nakatuon, no? Na very focused siya. Sila rin yung hindi madaling madaya at may mga sharp mind kasi, no? Konektado sa business sense ang King of Pentacles, eh, no? Kitna nga natin si King of Pentacles. Ayan. Kitang-kita kaagad na siya, eh. Oh. Siya yung, ayan, no? Nagpe-prepare na kayo ng marriage dyan. So malapit na kayong mag-connect, no? Ayun, sige, balik na. Kapag nakatingin ako sa iba, marami na naman kasing mensahe, no? So, diretso tayo. And then, yun nga, very sharp face, pero ito yung simbolo ng talagang matalino siya at hindi mo siya madadaya, no? Kasi nga, very sharp. Sharp din ang utak niya, no? Madaling makaget. And especially maganda rin, ito, Hispanic or Latino. So, ito yung nagbibigay detalye sa kanyang culture din. Kasi tayo sa Pilipinas, maraming sumakop na bansa din sa atin, no? At alam nyo naman ng Pilipinas, sinakop ng Spain for 333 years, no? So, makikita mo rito, may dala siya, may lahi siya, Latino at Hispanic. Ito yung, or Hispanic, no? Ito yung nagbibigay ng details sa kanyang culture din na pinagbulan. So, ang energy na ito yung karaniwang nauugnay sa very passionate. At meron ka rin Cupid strike. Ayan. Bakit very passion? Bakit merong nakaugnay sa sa Cupid arrow? Ayan. Kasi may passion, no? At very strong family ties din. Posible rin ito yung dahilan ng 10 of Wands, eh, no? Itong paghihirap niya, itong pasan niya buong mundo. Kasi parang sabihin natin, ito yung responsibility at intensity na malalim na connection sa soulmate. Kasi nga, ang strong, ang family ties din ito, kita mo may bahay dyan, that could be sense na family yan. Talagang siya rin ang bumubuhay sa pamilya niya. No? Kaya, sabihin natin, may strong, siya, no? Yan yung strong family ties na dahilan din. So, at maasahan mo rin na magiging mabait din siya sa pamilya mo. No? Kung may anak ka na, magiging mabait din siya sa pamilya. Very secured, actually, no? So, nakikita mo rito, ang Cupid arrow strike dito. Ito yung taong ito ay hindi lang magbibigay ng security sa'yo. No? Sila rin yung magmi-mirror. Ito, no? Sila rin yung magmi-mirror. Yung parang siya rin yung, sa kanya mo rin makikita ang sarili mo. Na magpapakita rin sa'yo ng isang sariling power of worth, no? Ayan, yung worth waiting din. Ayan yung mga word na, keyword na nakukuha natin, no? So, pati ng honor at trust, no? At saan yung trust natin? Ayan. So, sila yung makikita mo rin na perfect match dahil ang kanilang power ay kailangan mo pa para makamit ang emotional fulfillment ng 9 of Cups, no? So, lalo na kung galing ka sa panahon ng pag-iisa mo,
no? Yung pagiging hermit mode mo. So talagang magiging perfect match kayo. Ang kanilang youthful, itong very young na nakikita natin dito. Sana si very young? Lipad na si very young. Ayun. Si very young. So kahit nasabihin mo na medyo bata siya pero ano no, pero very ano naman siya, very sharp, no? At makikita mo rin na madali yung makikita mo rin yung kanyang ano no, culture is very rich. So makikita mo yung pagiging ambisyoso niya at ang pagiging focus niya at marami siyang ginagalang niya mga different kinds of culture, no? At sila rin yung matibay na partner na nakikita natin na gagamitin ang kanilang power para hindi ka maging para hindi parang maging dominante but kundi para magbigay ng stability at fashion sa inyong soulmate connection nak, no? So actually napakaganda ng iyong reading, no, dahil you could feel it na talagang klinaro na rito ang iyong paparating na persons or some of you naman is andiyan na, no? Some of you din naman is baka asawa nyo na rin. So, try to actually appreciate their presence kung may current na karelasyon na kayo. No? Baka maaring nakakaligtaan nyo yung mga previous, yung mga history ninyong dalawa. So, kailangan nyo din sa mga may, kung sa tingin nyo yan na yung persons nyo, no? Na ang kasama nyo, ang current relationship ninyo, you need to go deep para lubusan mo siyang makilala. Parang this is a sabihin natin, pinapaalala rin sa'yo na appreciate mo ang beauty rin ng persons mo, no? Magbalik tanaw ka kung ano yung kung sa time na halimbawa nag-aaway kayo, magbalik tanaw ka sa inyong masasayang panahon, no? Ayan. So, I hope nagustuhan niyo po ang ating soulmate reading para sa iyo to, Aris, no? Thank you and God bless you, nak. Ayan, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell po. Marami pong salamat sa ating new subscriber at sa mga nag-subscribe at sa mga nag-comment. At maraming salamat din po sa mga nag-hype sa mga cellphone ninyo. Thank you so much and God bless you po.